Hello guys! Welcome sa aking vlog. Paano i-renew ang iyong E74 visa na hindi kailangan magpa-assist at magbayad ng malaki sa agent? At dahil patapos na ang aking visa, pinadalhan ako ng notice ng immigration at kailangan ihanda ang mga requirements for renewal. Una kong ginawa, kumuha ng reservation online through Hi Korea website. Nakakuha ako reservation May 29, halos 3 buwan bago matapos ang aking visa. Maaring kumuha ng reservation para sa extension mula 4 na buwan bago matapos ang visa. Nag-inquire tayo sa mga agent o nag-a-assist ng visa renewal at nagre-range mula 300,000 to 1 million won ang bayad. Ang mahal, kung tutuusin, 60,000 won lang ang babayaran. Kaya napaisip ako, sinubukan kong ako na lang ang mag-asikaso para makatulong din sa iba tulad ko na walang pambayad. Hindi kailangan magbayad ng mahal, sayang din, napakadaling ihanda ang mga documents or requirements para sa visa extension or renewal at i-apply sa immigration. Ituturo ko sa inyo paano ito gawin. At ito ang mga kailangan ihanda na documents or requirements para sa E74 visa extension. Just leave a comment for the list of requirements. Isa-isahin natin. Ito ang mga inihanda ko bilang employee o worker. Appointment or reservation na makukuha through Hi Korea website. Paano gumawa o kumuha ng reservation o appointment sa immigration online. Magpunta sa highkorea.go.kr. Piliin o pindutin ang English at mag-login. Pindutin ang apply under reserve visit. I-scroll pababa at sumang-ayon sa pamamagitan ng pag-check sa kahon at pindutin ang Visit Reservation Application. Sagutan ang mga kinakailangang impormasyon. Piliin ang Immigration Office kung saan nasasakupan. At piliin o i-check ang visa extension. Pindutin ito para makapili ng date at time of visit. Pindutin ang next. At okay. Dito sa may Employment Information Report, pindutin lang ang No Changes kung wala namang pagbabago at pindutin ang okay. Reservation complete. Pindutin ang confirm. Para makita ang iyong appointment or reservation ay pumunta sa my page. Pindutin ang Reserve Visit Status. Pindutin ang Visit Reservation Date at Time. Pindutin ang Print. At lalabas ang iyong appointment receipt o reservation Pangun Yeyak Job Sujong. At makakatanggap din ng text mula 1345. Sa pagkuha ng appointment or reservation ay kailangan gumamit ng laptop o PC. Ang paggamit ng mobile phone ay hindi pinapahintulutan.
Application form mada-download din through Hi Korea website. Passport, original and photocopy. Residence card o ARC, original and photocopy. Jomsuje Jache Shimsapyo o score-based self-examination table. Dito makikita o malalaman ang iyong kabuuang puntos. At itong Jomsupyo o scorecard ang basehan ng paglalagay ng puntos. Kailangan makakuha o may kabuuan na at least 200 points. Shinsang Kisulso o personal description. Ito ay personal information kasama ang impormasyon ng asawa at anak kung meron. Dokimik Jingmyong-won o certificate of income amount. Ang kukunin huling 2 taon o last 2 years. So ang kinuha ko year 2024 at year 2025. Makukuha ito sa tax office, Juminsento o community center na malapit sa iyong lugar. Maari din ito kunin online through home tax app o website. Ang average annual income sa huling 2 taon ay hindi dapat bababa sa 25 million won. Paano i-download ang iyong Certificate of Annual Income sa Dokimik Jingmyong-won? Buksan ang Home Tax app. Sa may menu, i-scroll, hanapin ang Sodokimik Jingmyong Palgip. Pindutin ang Hag-in. Piliin ang Ganpyon Injong at KakaoTalk. Ilagay ang pangalan, date of birth, at phone number. At pindutin ang Modu Dongi Hago sa ibaba. Magpunta sa iyong KakaoTalk account. Buksan ang mensahe galing KakaoTalk Gcap o wallet. Pindutin ang Injong Hagi. I-check ang mga bilog at pindutin ang verify. Authentication complete, pindutin ang OK, bumalik sa Home Tax app at pindutin ang Injong Walyo. Pindutin ang Hag-in at Tatgi. Sa may Palgimyuhyong issuance type, mamili lang kung Hangul, Korean o Yongmun, English. Sa may quasi-kigan o taxable period, pumili ng taon. Dito sa may Sayongyongdo at Jechulcho, piliin lang ang Gita. At dito sa may Soryangbang-bop, piliin lang ang Yollam Hwamyeonjohe. At pindutin ang Shinchong sa ibaba. Hag-in. Hag-in. Pindutin ang issue number na naka-underlined sa itaas ng date. At lalabas ang iyong Certificate of Annual Income. Pwede mo itong screenshot o ma-download, pindutin ang save button sa itaas, pindutin ang Hag-in, at maglagay ng password. Hangugoning Nyok Itjung Soryu or document proving Korean proficiency. Nag-take ako ulit ng topic o test of proficiency in Korean, kaya topic certificate ang pinasa ko. O kaya KIIP certificate kung ikaw ay nag-aral at natapos ang at least level 2. Paano i-download at i-print ang iyong topic certificate gamit ang mobile phone? Pumunta sa topic website topic.go.kr. Pindutin ang Songjok Hagin sa itaas. Dito sa test classification, piliin kung PBT o IBT. Ilagay ang Suwambonho o registration number na makikita sa iyong topic admission ticket noong ikaw ay nag-exam.
at piliin kung kailan nag-exam. Ilagay ang date of birth, at pindutin ang COMSEC o search. I-scroll pababa, pakanan, at pindutin ang Chulyok o print. At dito, lalabas ang iyong topic certificate. Pwede mo tong i-screenshot para ma-save sa iyong phone o kaya naman i-print. Pindutin ang print button sa itaas kung may nakakonektang printer sa iyong phone. Paano naman i-download at i-print ang iyong KIIP certificate? Sa He Tonghap Program Kyoyok Haginso, magpunta sa socinet.go.kr at mag-login. Pindutin ang My Page sa bandang itaas kanan. Hanapin at pindutin ang Haksa Iryok Johe na nasa itaas ng Idange. At sa bandang ibaba ay pindutin ang Kyoyok Haginso Chulyok. At lalabas ang iyong KIIP certificate sa He Tonghap Program Kyoyok Haginso. Pwede mo tong i-screenshot o pindutin ang save button sa itaas at i-print kung may nakakonekta ng printer. Wegugin jigop mit yongkan sodekumek shinkoso o Foreigner Occupation and Annual Income Report Form. Kung nakapag-report na online, suruhay Korea, maaring hindi na magpasa nito. At ito naman ang mga documents na hiningi ko sa opisina o employer. Ito ang mga sample, isa-isahin natin. Una, Standard Labor Contract. Kyujun Kilokeakso. Ang annual salary ay hindi dapat bababa sa 26 million won. Pangalawa, Guarantee of Identity. Shinwon Bujongso, kung saan ang employer ang garantor. Pangatlo, Copy of Business Registration Certificate Saopja Dinokjung Sabon. Pang-apat, Tax Payment Certificate Napsa Jungmyongso. Panglima, Local Tax Payment Certificate Jibang Senapsa Jungmyongso. Dapat walang tax violation ang company. Pang-anim, List of 4 major policyholders Sadebo Hum Kaup Jamyongbu. Pang-pito, List of Employment Insurance Subscribers Koyong Bohom Kaup Jamyongbu. Pang-walo, Company Recommendation Letter Koyong Kiop Chuchonso. Pang-siyam, Copy of Recommenders ID Chuchonja Shinbunjung Sabon. At pang-sampo, Confirmation of Residence, Accommodation, or Lease Agreement Koju Suksujekong Haginso Tunin Imchakeyakso. Ang mga forms ay maaring i-download sa Hi Korea website. Magpunta sa highkorea.go.kr at pindutin ang Minwan Soshik o Civil Service Forms. Ang bayad para sa visa extension fee Vijayon Susuryo ay 60,000 won at babayaran ito ng cash. Kung nais ipatekbe o deliver ang ID card, magdagdag ng 5,000 won. Sa pag-apply ng visa extension ay kailangan bumisita ng personal sa immigration kung saan nasasakupan. At dahil taga Incheon tayo ay sa Incheon Immigration Office, Incheon Choripgokwegunginchong tayo nagpunta. Bago magsadya o magtungo sa immigration office ay i-double check o siguraduhin kung kumpleto ang iyong mga documents o requirements. Ito ang ginawa kong pagkakasunod-sunod. Ilalagay ko ito sa my description. At huwag kalimutang dalhin ang original passport at residence card o ARC. Ganun din ang 60,000 won na bayad para sa visa extension.
Documents complete, ready for submission. Hello guys, papunta tayo ngayon ng Incheon Immigration Office. Ngayon ang araw ng reservation natin, May 29, para sa application ng E74 visa extension. Nag-taxi tayo para mabilis dahil bawal ang malate. Ang oras ng reservation ay 9:24 at pang number 21 tayo. Pagdating ay sarado pa pero nagpapasok na sila around 8:30. At habang nag-aantay ay pwede ka na magbayad ng 60,000 won na visa extension fee o revenue stamp para pag tinawag ang iyong numero ay bayad ka na. Nagsimula ng magtawag. Ang immigration offices ay bukas mula 9 AM hanggang 6 PM, Monday through Friday except holidays. 603번 고객님 11번 창구로 오십시오. 604번 고객님 11번 창구로 오십시오. 605번 고객님 11번 창구로 오십시오. 606번 고객님 11번 창구요. 607번 고객님 11번 창구로 오십시오. Pagkabigay ko ng documents ay namangha ang officer sa paglagay ko ng sticky film index sa mga documents na nabili ko sa Daiso. Dito ay isa-isa nang chinek ang aking mga documents. 이사했어요? 이사? Sa kalagitnaan ay medyo nagka-problema sa proof of residence kaya natanong kung lumipat ako ng tirahan dahil magkaiba ang nakalagay na address sa aking residence card at sa pinasa kong proof of residence. Simulat sa pool ay nakatira sa kisuksa o dormitory na provided ng company. At address ng company ang nilagay o gamit ko dahil wala naman naging problema nung in-apply ng E9 visa extension. Tumawag ako sa aming opisina at ipinakiusap sa officer. Sa pagkakaintindi ko ng pag-uusap nila ay kapag lumipat ng tirahan ay kailangan mag-report within 15 days mula paglipat. Otherwise, magbabayad ng penalty. At make sure na ang tinitirhan mo ay yun ang nakalagay na address sa iyong residence card. Pagkatapos mag-usap ay naayos din. 26일, 29? Hindi. 여기도 오늘 날짜로 똑같이 쓰세요. 똑같아요? Hindi. 25번 고객님 2번 창구로 오십시오. 300번 고객님 6번 창구로 오십시오. Nagpatuloy sa pag-check ng aking documents at wala naman ng ibang tinanong dahil kompleto tayo sa requirements. At inabot ako ng more or less 10 minutes hanggang matapos. 이거 연장되면 문자 갈 거예요. 네. 네, 그때 찾으러 오세요.
감사합니다. 안녕하세요. Ang passport ay ibabalik at bibigyan ka ng resibo o confirmation of application for permission to stay. Seryohoga, Shinchong Haginso. Ikaw ay padadalhan ng text message kung aprobado na o pwede na i-pick up ang iyong residence card. Maari din i-check online sa Hi Korea website. Upon checking my status today, June 5, ay ito ang lumabas. Nag-text na din ang 1345 Incheon Immigration Office na approved na Ang visa extension at pwede nang kunin ang residence card o ARC. dalhin ang passport at application confirmation papel na binigay noong nag-apply. 고맙습니다. E7 for renewal approved in 4 working days. Just leave a comment for assistance, forms, and guide. Maraming salamat sa panonood. Annyeong!